Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-23 kabanata ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ito ay isa sa mga kabanata na umiikot sa kwento o sa buhay ni Balaam. Ito ay isang napakalaking espiritual na laban. Dito makikita natin ang sinasabi ni Pablo na ang laban ay hindi sa pisikal kundi sa espiritual na aspeto. Ngunit naroon dapat ang pananampalataya na ang Diyos ang siyang patuloy na proprotekta at lalaban para sa atin. Para sa kabanatang ito, ang ating pamagat ay ang Panginoon ay gagawa ng mga dakilang bagay sa iyong buhay. Ito makikita natin ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin at tayo ay tinawag niya upang mapagpala. Naroon ang kasiguraduhan ng katagumpayan. Unang talata mula verse 1 hanggang 11. Tinawag upang magparami tinawag para maging marami at mapagpala. Sa nakaraang chapter nakita natin kung paano nangusap ang Panginoon kay Balaam sa pamamagitan ng asno. At kung si Balaam ay nagpatuloy sa kanyang balak na sundin ang sinasabi ni Balak na sumpain ng Israel, ay paniguradong siya ay mapaparusahan o kaya ay mapapahamak. Sa pagbabasa nito ay dapat maalala natin na ang Panginoon ay mabuting Diyos. May mga pagkakataon na gumagawa siya ng mga bagay upang tayo ay pigilan at nang maiwasan ang makagawa ng mali. Kailangan nating tignan ng Diyos at ang kanyang uri ng pagpapaalala sa ganitong perspektibo. Sa chapter 23, nakikita natin dito ang pagpapagawa ni Balaam ng 7 altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, magpagawa ka rito ng 7 altar at magdala ka rito ng 7 toro at 7 tupa. Kung makikita natin dito, naroon ang pagbibigay diin sa 7, 7, 7. Unang problema na makikita natin dito ay ang pagtawag sa Panginoon ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng altar. Sa lumang tipan, kung tutuusin, ang paghahandog o kaya paggawa ng altar ay ayon sa utos ng Panginoon. Ngunit dito, mali ang konseptong sinusunod ni Balaam. Dahil ang pagpapagawa niya ng altar ay para sumpain ang Israel. Dito pa lang ay mali na ang ginagawa ni Balaam. Sunod sa verse 4, nakipagkita
ang Diyos kay Balaam. Maaring masabi natin o maisip natin na ang paggawa ni Balaam ng altar ay tama dahil dito ay nangusap ang Panginoon. Ngunit kung tutusin, mali pa rin ang konseptong sinunod ni Balaam. Dahil maaaring nasa likod pa rin ng isipan ni Balaam na sundin ang nais ni Balak. Naroon pa rin marahil ang pag-iisip niya na sumpain ang Israel. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinigilan siya ng Panginoon. Kayang-kaya ng Diyos na pigilan ang gawa ng kaaway at kayang-kaya niyang kontrolin maging ang bunganga o bibig ng kanyang mga kaaway. Kung paanong kinontrol ng Panginoon ang bibig ng asno ay ganun din pagdating sa kanyang mga kaaway. Dito sa mga sumusunod na verses ay nakita natin kung paano nangusap si Yahweh kay Balaam at sinabihan siyang sabihin lamang kung ano ang kanyang sasabihin. Dito sinabi ni Balaam, ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain ang binasbasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil. Ang Diyos ang siyang nagbigay ng hangganan para kay Balaam. Naroon ang direkta ng Panginoon na huwag niyang susumpain ang bayan na kanyang pinili. Napakaklaro ng instruksyon o ng direkta ng Panginoon. Ang pagsusumpa ay totoo. Ang pagkukulam ay totoo at ito ay uri ng pagkonekta sa espiritu. Ngunit ito ay limitado. Mayroong hangganan ang kapangyarihan ng pagkulam at pagsusumpa. Minsay nag-aral ako o pinag-aralan ko ang tungkol sa panghuhula. At doon ko napansin na ang paghuhula ay mayroong limitasyon. May mga ilan akong kaibigan na gumagawa nito. At naroon ang pakikipag-usap nila sa mga espiritu at may mga pagkakataon na hindi ito epektibo. May mga pagkakataon na hindi totoo at hindi epektibo ang dulot nito. Dito makikita natin na maging sa ating mundo ay laganap pa rin ang pagkukulam at pagsusumpa. At sa chapter nga na binabasa natin ay narito si Balaam. Ngunit naroon ang pagbibigay ng hangganan ng Diyos sa kanya. Sa verse 8, sinabi niya, ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain ang binasbasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil. Dito kailangan nating tandaan na hindi natin kailangang magambala pagdating sa espiritual na laban. Dahil Diyos ang siyang pangtuloy na mangungusap at siyang protekta sa atin laban sa ating mga kaaway. Tulad ng kung paano niya pinotektahan ang mga Israelita.
Sa verse 9, mula sa tuktok ng mga buntok sila ay aking natatanaw, nakikita ko silang lahat mula sa kaburbulan. Sila isang bansang namumuhay na mag-isa, alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Dito mapapansin na ang mga Israelita ay talagang pinili ng Panginoon at sila ay naiiba kumpara sa iba pang mga lahi o lipi. Sa verse 10, ang lahi ni Jacob alabok ang kagaya. Kung ang Israel bilangin, ito ba'y makakaya? Napakadami ng Israel, napakalago ng Israel, at sila'y mayahalin tulad sa alabok o sa buhangin at maging sa mga bituin. Ang lahi ni Jacob ay patuloy na pinagpapala. Sunod, mamatay nawa akong gaya ng anak ng Diyos, sa kapayapaan ng matuwid buhay ko naway matapos. Ang katagang ito, ay nagpapakita na ang Israel ay talagang pinagpala ng Panginoon. Ang dulo ng kanilang pagkakatawag ay napakaganda at nais ni Balaam na matulad sa kanila. Naroon ang pagnanais niya na maging katulad nila dahil naroon ang pagpapala ng Panginoon. Alam ni Balaam na ang Israel ay pinili ng Panginoon at sila ay pagpapalain ng Diyos. Kahit na siya'y eksperto na pagdating sa pangkukulam at pagsusumpa, ay hindi pa rin niya itinuloy ang pagsumpa sa Israel. Bagkus ay kanyang pinakinggan ng Diyos at kanyang sinunod kung ano man ang pinapasabi ng Panginoon. Dito na ipapakita lamang ang uri ng proteksyon na ibinibigay ng Panginoon. Dahil dito ay hindi natuwa si Balak. Sa verse 11, sabi niya, bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba tinawag kita para supain ang aking mga kaaway, ngunit sa halip ay binabasbasan mo pa sila? At sa verse 12 ay sumagot si Balaam, hindi maaaring di ko sabihin ang pinapasabi ni Yahweh. Si Balaam ay eksperto pagdating sa pagkukulam, ngunit siya ay ginamit pa rin ng Panginoon upang pagpalain ng Israel. Sunod na talata, naroon ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kasiguraduhan ng katagumpayan. Dito mababasa natin ang pag-iisip ni Balak na maaaring dahil nakikita ni Balaam ang mga Israelita ay takot siyang magsabi ng sumpa sa kanila. Kung kaya binigyan niya siya ng suhestyon na pumunta sa ibang lugar o sa kabilang dako upang hindi niya makita ang mga Israelita. Sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa ibang lugar, sa lugar na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita, at doon mo sila sumpain. Ito ang nasa isip ni Balak. Naroon pa rin ang pagnanais niya na supain ang mga Israelita. Kung kaya nga sila ay pumunta sa bukirin ng Zophim. Nagpagawa muli sila ng 7 altar at ng mga toro at tupa.
Sa verse 19, imbes na sumpain ni Balaam ang mga Israelita ay higit niya pang dinakila ang Panginoon. Sabi sa verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito ay kanyang tutuparin. Narito ang pagbibigay diin ni Balaam na ang Diyos ay hindi nagbabago. So verse 20, ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Dito makikita natin ang pag-iiba ng pananalita ni Balaam. Dito ay napaka-positibo ng pagkakasabi ni Balaam. Ang utos sa akin ay siyang ang utos sa akin, sila'y pagpalain, ang pagpapala ng Diyos di ko kayang bawiin. Sunod, sa verse 21, sa Israel ay wala akong makitang kasawian, sa kanila ay wala ring kapahamakan. Ang Diyos nilang si Yahweh ang kanilang kasama. Ipinapahayag nilang siya ang hari nila. Kung mababasa natin ito, maaaring napakahirap intindihin. Maaaring naroon ang pag-iisip na paanong walang kasawian pagdating sa Israelita kung marami naman sa kanila ang nasawi na dahil sa kanilang rebelyon. At maging sa pagkatapos ng sitwasyong ito ay naroon ang kamatayan ng marami pang mga Israelita. Ngunit paanong masasabi na walang kapahamakan sa bayan ng Israel? Ito ang maaari nating maunawaan kung ang gagamitin natin ay ang pagrarason. Dito mapapansin natin at maunawaan natin ang nakakita ni Balaam ay ayon sa perspektibo ng Panginoon. Mula sa paningin ng Diyos ay ang lahat ay maayos sa bayan ng Israel. Kung naroon lamang ang higit na pagtutuon ng focus ng Israel sa altar, ay naroon ang pagkilos ng Panginoon. Kung tutuusin, kung titignan mula sa itaas, ang pagkakaayos ng kampo ng Israel ay maihalin tulad sa cross. Ibig sabihin, naroon ang pagkilos at presensya ng Panginoon. Ito ay maihalin tulad sa dapat nating gawin ngayon, na ang pagliligtas ay mula sa Panginoon, lalong-lalo na sa pagsasakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus. Kung tutuusin, kung babasahin natin mabuti mga sinabi ni Balaam, ay ito'y tila pangitain ng pagdating ng Panginoong Jesus. Lalong-lalo na ang mga pagpapalang sinasabi niya. Sabi sa verse 22, ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila'y pinaglaban niya ng tulad sa mailap na toro.
ang Israel ay matatag at makapangyarihan. Kung patuloy nating pagbubulay-bulayan ang mga salitang ito, ito'y nagbibigay hudyat o senyales sa pagdating ni Joseph o ni Jose. Ang konsepto ng tungkol sa mailap na toro ay kailanmay hindi napag-usapan, lalong-lalo na sa panahon ni Moses. Ngunit dito ay nabanggit na ni Balaam ang tungkol sa mailap na torong ito. Nabanggit din ang tungkol kay Jacob sa verse 23. Kung kaya ng Panginoon na baguhin ang sasabihin o ang puso ng isang mangkukulam na tulad ni Balaam, ano na lang kaya ang kayang gawin ng Diyos para sa ating buhay? Wala dapat tayong ikatakot at walang dapat na ikagambala. Sa aking buhay ay mayroon akong tatay at siya ay may 4 na kapatid. Noong 2014 ay namatay ang isa sa aking mga pinsan. At so sumunod na taon ay namatay naman ang isa ko pang pinsan mula sa isang tito. At noong 2015 ako naman ang muntik na namatay. At sa sumunod na taon ay isa sa mga tito ko ang namatay. Maaari kong isipin na aksidente lamang ang mga bagay na nangyari na ito. Ngunit sa aking pagninilay-nilay tungkol sa sitwasyong ito ay naniniwala akong ito'y espiritual na laban. Minsan, nang ako'y nag-aaral sa universidad, ay tinanong ko ang aking nanay. Sa kanilang pamilya ay walang nakapag-asawa ng tama at pinaliwanag niya ito ng ayon sa perspektibo ng feng shui. Ito'y nangangahulugan lamang na napakalakas talaga ng laban sa espiritual na aspeto. Ngunit kung pipiliin nating pumasok sa presensya ng Panginoon, ay naroon ang proteksyon niya. Ngunit sa kabilang banda, ay naroon pa rin ang realidad na matakaw ako noon, ngunit naroon pa rin ang proteksyon ng Panginoon. Dito sa ating chapter na binabasa, si Balaam ay isang mangkukulam. Sila tinatawag na false prophet, ngunit kung tutuusin ay sila mga mangkukulam at nagbibigay lamang ng sumpa.
Ngunit napansin natin kung paanong naroon ang pagkilala ni Balaam na wala siyang kalaban-laban pagdating sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pangkukulam niya at ang pagsumpa niya sa bayan ng Israel ay hindi nagpatuloy dahil gano'n na lang makapangyarihan ng Panginoon. Ito'y pagpapaalala lamang na tayo ay pinoprotektahan ng Panginoon. Ang tao ng Diyos ay patuloy niyang pinoprotektahan. Sa verse 24, ang Israel ay kasilakas ng isang leon, hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon at hanggang ang dugo nito ay di niya naiinom. Ito ang pagkakatawag ni Judah. Sinabi dito ng Israel ay kasilakas ng isang leon. Hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon. Ito'y nangangaluhugan na naroon ang pagkakatawag ng Panginoon pagdating sa katagumpayan. Ang propesiya ay higit na nagiging klaro, lalong-lalo na para sa bayan ng Israel. Ang pagkakatawag ni Jacob at maging ni Judah ay nasa Israel. Dahil dito ay nagalit si Balak. Sabi sa verse 26, hindi ba't sinabi ko na sa iyong gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh? Iyon ang sagot ni Balaam nang magalit si Balak. Naging direkta ang pagsagot ni Balaam. Mula sa perspektibo ng taong sumusunod sa Diyos-Diyosan, ang paglilingkod ay laging mayroong kapalit. Ang lahat ay laging mayroong kapalit. Ngunit sa pagbabasa natin ng naging sinabi ni Balaam, naroon ang direktang sagot niya na kanyang gagawin lamang ang sinasabi ni Yahweh. Sa nakaraang chapter ay nakita natin kung gaano siya kasakim pagdating sa pera. At kung gaano niya kanais na gawin lamang kung ano ang pinapagawa sa kanya ni Balak. Sa 3 pagkakataon ay binalak niyang sumpain ang Israel. May mga sitwasyon din na nais niyang baluktutin ang sinasabi ng Panginoon. Dahil ganito siya kasakim at ganito niya kanais na sumpain ang Israel. Ngunit makikita natin dito ang pagkilos ng Panginoon at kung paanong patuloy niya pa ring pinoproteksyonan ang Israel. Ang proteksyon ng Panginoon ay higit na mas malaki at higit na makapangyarihan. Si Balaam ay maihalin tulad sa maraming tao sa panahon natin ngayon. May mga taong ganid sa pera.
At naroon ang pagpupumilit na gawin ang nais. At para lamang masiguro o mabigyang seguridad ang sarili. Ngunit ang Panginoon ay higit na dakila at ang Panginoon ay higit na makapangyarihan at naroon lagi ang kanyang pagkilos. Tayo ay pinili ng Panginoon, tayo ay pinili niyang pagpalain. Tayo ay pinili niya upang maging malago at magkaroon ng katagumpayan. Ito ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Naway tulungan tayo ng Panginoon at higit na pagpalain ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na siyang gumawa ng napakaraming mga dakilang bagay sa ating buhay. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Maraming salamat sa iyong kadakilaan at kabutihan. Dahil sa iyo ay nakakatanggap kami ng proteksyon kahit saan man kami mapunta. Hallelujah! Mga kapatid, ngayong araw ay nangusap ang Panginoon sa atin. Nakita natin kung paanong pinotrektahan ng Panginoon ang mga Israelita. At ganun din ang pagkakatawag ng Panginoon para sa atin. Kung paano pinili niya ang Israel, ay pinili niya rin tayo sa panahon natin ngayon. Tayo ay mga tao na pinoprotektahan ng Panginoon at siyang pinalalago ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Diyos. Mga kapatid, ating mga buhay ngayong araw ay pinoprotektahan ng Panginoon. Ating pasalamatan ng Diyos at atin siyang purihin.
Manalangin tayo sa Panginoon at hayaan nating marinig ng Diyos ang ating pasasalamat. Panginoong Yesus, pinapasalamatan ka namin at pinapupurihan kung paano mo binigyan ng pabor ang mga Israelita sa kabila ng kanilang mga pagkakasala, ngunit naroon pa rin ang iyong pag-ibig para sa kanila. At iyong tinigil maging ang pagkukulam at pagsusumpa mula kay Balaam. At alam namin, Panginoon, na maging sa panahon namin ngayon ay naroon ang iyong proteksyon. Sa kabila ng mga pagsubok na aming kinakaharap, maging sa problema namin pinansyal, o maging sa pag-atake ng kaaway. Panginoon, ikaw ang siyang pumoprotekta sa amin mula sa mga kadalimang ito. Ikaw, sa iyo kami patuloy nasasamba at maninindigan. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ikaw ang Hari ng mga Hari. At ang pangalan na patuloy naming sasampalatayanan, siyang pinakamakapangyarihan at siyang nagbibigay sa amin ng seguridad at proteksyon. Panginoon, pinapasalamatan kami at pinupuri dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng maraming dakilang bagay sa aming buhay. At ngayon, alam namin, Panginoon, na ikaw ay totoo. At ikaw ay nangusap sa amin sa iyong mga salita. Naniniwala kaming ikaw ay totoo, ngunit madalas sa buhay namin ay umiiwas kami sa iyo. Nagiging katulad kami ni Balaam. Naroon ang pakikinig sa Diyos, ngunit naiiba ang motibo ng puso. Naroon ang nagbumukhang makadiyos, ngunit ang puso ay malayo sa iyo. Malayo sa iyo. Sa oras na ito, hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang maunawaan ang ating mga puso. Marahil ay mayroon sa atin ang mga naniniwala sa mga ritual o sa mga tradisyon, at naroon ang pagnanais mo na makausap ang Panginoon at mangusap sa iyong ang Diyos. Ngunit wala doon ang maayos na relasyon sa Kanya o kaya ang pakiramdam na patuloy kang lumalayo sa Panginoon. Naway tulungan tayo ng banal na Espiritu na maliwanagan ang ating mga puso. At naway tulungan tayo ng Diyos na makabalik sa Kanyang kalooban. Ilan sa ating mga kapatid, mayroon sa iyong puso, meron kang dalangin na nais mong sagutin ng Panginoon. Naroon ang paniniwala mo na kung ikaw ay susunod sa ilang mga tradisyon at ilang mga ritual, ay maaaring mapangyari ang nais mo. Ngunit sa ating inaral ngayong umaga, hindi natin kailangang sundin ang legalismo o ang mga ritual o mga tradisyon para mapangyari ang nais natin. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Maaring may ilan sa atin ang namrong problema pagdating sa pera. Nais mong maglingkod sa Panginoon, ngunit nandoon ang higit mong pangahawak sa pera. Maaaring sa stock market man yan, o kaya ay paghahanap ng trabaho na magbibigay sa iyo ng mas magandang estado at higit na pag-asa o higit na umaasa sa pera. Naway gamitin natin ang oras na ito upang idulog sa Diyos ang mga problemang ito at hingin sa Kanya ng tawad ang mga pagkakasalang ito.
nating idulog sa Diyos ang ating mga pagkakasala, ang mga motibo na mayroon tayo sa ating mga puso. Kung katulad tayo ni Balaam na sakim pagdating sa pera, Panginoon, naway patawarin mo kami. Sinasabi namin na kami naniniwala sa iyo, ngunit naroon ang higit naming paghahabol sa mundo. Naroon ang paghahabol namin pagdating sa pera, sa kapangyarihan, pagdating sa impluwensya sa mundong ito. Naroon ang sexual na imoralidad at maging ang estado sa buhay na nais naming makamtan. Panginoon, naroon ang pagsunod namin sa aming kalamnan. Naroon ang pagnanais namin na magkaroon pa ng higit na pagkilala sa mundo. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami kung naging katulad kami ni Balaam na sumusunod ng dahil sa pera. Naway patawarin mo kami sa ganitong kasakiman na mayroon kami. Tulungan mo kami, O Diyos. Naway patuloy kang magliwanag sa ating mga buhay, sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na tumuon lamang ng focus sa iyo. At naway ang iyong banal na dugo ang siyang pumotekta sa amin. At ang lahat ng kapangyarihan ng kasakiman ay iwan kami. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay iwan kami sa pangalan ni Jesus. Panginoon, hayaan mong kami ay mamalagi sa iyong presensya. At sa iyong presensya ay aming isinusuko ang lahat ng kasakiman sa aming mga puso. Kapatid, kung nais nating pumasok o dumulog sa presensya ng Panginoon, tayo ay tumayo at sabihin natin sa Diyos kung gaano natin kanais na matanggap ang kanyang presensya. Panginoon, kami ay iyong tulungan. Tulungan mo kaming ituon lamang ang aming focus sa iyo. Tulungan mo kaming tumingin lamang sa iyo at naway mag-focus lamang sa iyo, sa iyong krus, sa iyong pag-ibig. Naway padaluyin mo ang pag-ibig sa aming mga espiritu at naway manahan ito sa aming mga puso. Ang iyong pag-ibig ang siyang patuloy na maghahari. Ang iyong pag-ibig ay higit na maganda kaysa sa kung anumang bagay na nakikita namin sa mundong ito. Naway maghari ang iyong pag-ibig maging sa aming mga relasyon.
ngayon sa aming pag-awit sa iyo ay alam naming nakikita mo kami. Ang iyong nakikita ay ang aming mga puso. Nakikita mo ang aming pag-awit sa iyo. Panginoon, alam namin nakikita mo na walang sumpa sa Israel at maging sa amin dito sa 611. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga pagkakataon na pinupuri ka namin ng ayon sa nais namin. Nabasa natin kung paanong gumawa si Balaam ng mga altar, ngunit hindi naman talaga ito para sa Panginoon. Sinasabi ng Diyos sa atin, anak, ilang beses ka nang pumunta sa altar ng Panginoon, ngunit naroon pa rin ang higit mong pagsunod sa iyong kalooban. Kung ikaw ay katulad ni Balaam, ideklara mo ngayong umaga na ikaw ay dudulog lamang sa Diyos kung saan kanya nais na pumunta. Ang pagkakatawag ng altar o maging ng simbahan na ito ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Naway higit nating sundin ang kalooban ng Diyos. At ang bawat handog na ibinibigay natin sa Kanya sa iglesyang ito ay isang masamyong handog sa Panginoon. Sa oras na ito ay aming pinapanalangin si Pastor Joshua at Simo Delfin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng hangganan maging sa mga kaaway ng iglesyang ito, at alam naming walang sumpa ng kaaway at kritisismo mula sa kaaway ang siyang maghahari sa lugar na ito. Sa aming pagpapalipat-lipat ay naroon ang proteksyon mo, Diyos. Naroon ang iyong pagsama, at ngayong nandito na kami sa mercy seat ng 10 taon ay naroon pa rin ang iyong pagsama. At sa pagkakataong ito, kung saan kami nakakaharap ng espiritual na laban, ay alam naming nariyan ka, O Diyos, na siyang patuloy na nagbibigay protection sa amin at naglalayo sa amin sa bawat pangkukulam at bawat pagsusumpa mula sa kaaway. Mga kapatid, naway gamitin natin ang oras na ito upang manalangin at tanggapin kung ano man ang ipapakiusap sa atin ng Diyos. Papakiusap ng Diyos na may kinalaman sa ating iglesia. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Maraming salamat sa iyong pangunguna sa amin. Mula sa umpisa ay pinangunahan mo kami sa pamamagitan ng Isaiah 61, verse 1, at iyong pinakita ang tungkol sa pangitain ng buhay ng puno ng buhay. At ngayon nga, aming hinihiling na sabihin sa amin kung ano man ang iyong pangitain at susunod pang revelasyon para sa iglesyang ito. Sa aking pananalangin, nakikita ko na sa mercy seat ay may 2 anghel.
At ang kanilang mga pakpak ay ginto. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Maraming mga glitter na patuloy na nagniningning. At ang mga anghel na ito ay napakalaki. Ito ay maihalin tulad sa cherubim na makikita sa mercy seat. At ang kanilang mga pakpak ang bawat pares ng kanilang mga pakpak ay pinoprotektahan ng mercy seat. Ito ay pagpapaalala ng Diyos na aking pinoprotektahan ang iglesia. Pinili ng Diyos ang iglesyang ito. Ang pagkakatawag ng hari ay mapupunta sa 611. Ang pabor na katulad ng mga sahari ay pupunta sa 611. Sinasabi ng Diyos na ang kanyang mga pinili at ang mga taong determinado siyang mahalin, walang salita ng kaaway ang mangyayari sa kanila. At ang simbahang ito ay kanyang itinayo upang maging puno ng buhay. At aking nakikita ang kamay ng Panginoong Hesus na nagtatanim ng mga puno ng buhay, hindi lamang sa Hong Kong kundi maging sa buong Asia, maging din sa Israel, maging sa Europa at sa marepang mga lugar. Sinasabi ng Diyos na kanyang ititindig ang Israel. Sinasabi ng Diyos na tayo'y kanyang ititindig upang pagpalain ng Israel. Ang katotohanan tungkol sa puno ng buhay ay lalaganap sa buong mundo. Huwag dapat tayong matakot. Sino si Balaam? Sino si Balaam? Diyos mismo ay nagbigay ng hangganan para kay Balaam. At sa parehong paraan, ay wala dapat tayong ikatakot. Ang bawat pagdududa ay dapat mawala sa iglesyang ito. Ang Diyos ang siyang lalaban para sa atin. Sinasabi ng Diyos na huwag tayong magduda. Ang pagkukulam at ang pagsusumpa, ang kaguluhan ay mawawala, ay maiwawaglit at matatanggal maging sa ating pagdidisipulo, sa ating mga MG12, kahit pa balakin ng kaaway na tayo'y awayin o gapiin tulad ng isang leon. Sinasabi ng Diyos na tayo'y katulad ng leon ng Juda. At naroon ang pagkakatawag ng Panginoon na tayo'y magkakaroon ng katagumpayan sa bawat laban na mayroon tayo. Ang Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay patuloy na nasa atin. Ang Diyos ang siyang magtitindig sa atin. Naroon ang pagkakatawag natin bilang pinili ng Panginoon. Naroon ang pagpili ng Diyos maging kay Pastor Joshua at si Delphine. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanila at determinado siyang gamitin sila para sa kanyang ubasan at sa kanyang kalooban. Walang salita ng kaaway ang maghahari, ngunit higit na maititindig ang kalooban ng Diyos.
Panginoong Hesus, kami dumudulog sa iyo at ikaw ay aming pinapasalamatan. Maraming salamat sa napakagandang kabanata na iyong binigay sa amin ngayong umaga. Alam namin na mayroong pag-asa sa Panginoong Hesus. At naroon ang kapangyarihan dahil sa Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang aking mga kapatid. Maaaring ikaw ay nasa panahon na humaharap ng mga problema, ngunit naway iyong makita ang kabutihan ng Diyos. Naway iyong makita kung paano ka tinatawag ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Naway iyong manunawaan na handa siyang protektahan ka at bigyan ka ng pabor. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay akin pinagpapala ang lahat. Tulad ng sinabi sa talata na ating binasa ngayong umaga, paanong susumpain ang tao na pinagpala ng Diyos? Maging ang iyong pamilya ay pagpapalain ng Diyos. Kahit ano pa mang pangkukulam o kaya panghuhula at pagsusumpa o maging pagpuri sa mga Diyos-Diyosan at maging sa pagdanak ng dugo. Sa kabila ng mga sumpa na dulot na ito, kung naroon ang ating koneksyon sa Panginoon at kung naroon ang banal na dugo ng Diyos, tayo ay patuloy niyang proprotektahan at pagpapalain. Ang lahat ng mga sumpang ito ay hindi lalaganap sa iyong pamilya at maging sa mga henerasyon na susunod sa iyo. Ang lahat ng mga sumpa na ito na bunsod ng kasalanan ay mawawala sa iyong henerasyon at sa mga susunod pang henerasyon sa iyo. Ang lahat ng kapangyarihan mula sa kaaway ay mawawala at matatanggal dahil sa iyo. Dahil sa iyo ay magbubukas ang kalangitan para sa iyong pamilya. At sa Panginoong Hesus ang lahat ng pagpapala na idineklara ng Panginoon, ang kalayaan, ang kaunlaran, at maging ang satisfaction mula sa Panginoon ay ang siyang patuloy na maghahari sa iyong buhay. Lahat na dala ng kaaway ay hindi magwawagi sa iyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang 611 ay pinagpala ng Diyos. At ang lahat ng kaaway nito ay hindi magdudulot ng kapahamakan. Diyos mismo ang tumawag maging kay Pastor Joshua at si Delphine. At ang kanyang kalooban ay mapapangyari para sa Hong Kong at sa simbahang ito. Panginoon, sa kabila ng mga problema na kinakaharap ng simbahang ito ay hindi ka pa rin nagbabago. Ang simbahang ito ay para sa iyo. Ikaw ang siyang puno ng simbahang ito. Ikaw ang puno ng 611. At ito ay katotohanan na hindi magbabago. At dahil kami ay nasa iyo at ang pundasyon namin ay ang Panginoong Hesus, paniguradong naroon ang katagumpayan. At sa iyong paglakad sa katotohanan, ang simbahang ito ay maglalakad din sa katotohanan at sa kaliwanagan. Ikaw ay aming pinupupurihan at pinapasalamatan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.